morning mga kababayan, kaibigan. Kumusta kayo? Today is Friday. Kakahatid ko lang sa mga kay Macy's sa trabaho. Si Jordan nasa school, nasa daycare. So, ngayon, hindi kami magkasama. Kasi yung si Jordan, sa tuwing nakikita niya ako, dati kasi 8 o'clock, pagkagising niya, wala na ako. Hindi siya makakaporma sa mami niya na pumunta sa daycare. Ngayon, pagka nandito ako, 8 o'clock, na nakita niya ako, tatanungin niya ako agad, "Daddy, are you going to work?" Pagka sinabi kong hindi, I don't want to go to school. So, mag-i-stay siya dahil alam niya magagamit yung cellphone ko. So, pagka nandun na ako, kaming dalawa dito, kailangan ko siya bantayan, pakainin. So, hindi tayo makaporma kung anong dapat natin i-diskarte. So, okay naman. At least nakakasama natin uli yung bata. Nagagawa natin monitor siya. Kung minsan na ano lang ako na hindi ako makakilos dahil nga yung cellphone ko gamit niya. So, ngayon, kape muna tayo para pag gising sa umaga. So, kahapon nga nag-upload ako. Pinanood ko yung mga previews. Nakapag-upload pala ako dun sa mga kung nagtrabaho ko dun sa calibration 2 beses. Akala ko di ako nakapag-upload. So kahapon nag-upload ako uli ako tungkol sa plano natin dito sa Canada. Nag-comment nga, shoutout kay Ann. Nasabi nga niya na masarap umuwi ng Pilipinas kung may pera. Tapos nasabi nga niya na meron daw siyang lupa sa Pangasinan malapit sa beach. Maganda yung ano mo. Yan ang gusto ko pag yung may sarili ka ng lupa. Lalo na kung malapit sa beach. Maganda pa kung natatamnan pa yung lupa mo, good investment yung lupa na yan. Yan ang the best na investment. At least magagawa mo ang gusto mo, magtayo ka ng... Kasi ako ayoko na lang magandang bahay. Gusto ko na lang yung simple, presko. Parang bahay kubo, di ba? Napakasarap doon, napakasarap tumira doon. Kasi nga, haalin mo malaking bahay. Sa pag-iniintinding basic ka sa kakatanim tapos maglilinis ka pa ng malaking bahay. Okay na yung 2 kwarto, may kusina, may banyo, may sala. Tapos, hindi mainit. Kape tayo. Yun na lang ang pinapangarap ko minsan. Ngayon nga pala, tatry nating ilipat tong, kasi kanina umaga nagising ako 8 o'clock. Pagi dito sa labas. Buti ngayon umaraw-araw na, ayan ililipat natin yung mga yung mga laman ni Mrs. Titignan natin kung mahalagaan natin. Pagka nahalagaan natin during winter at next summer naging matagumpay tayo. Ibig sabihin, maganda-ganda ang alam ko dito. Ito kasi, itong yellow na to, family of cactus yan. Pwede mo siyang babaguhin ko lang yung lupa niyan. Kasi nabili namin yan sa Walmart. Siguradong parang coconut pit yung niyan. So kailangan kong bigyan ng ilipat sa paso. Dadagdagan ko ng lupa para magkaroon siya ng, tapos bibigyan ko siya ng meron akong dyan Miracle Grow, parang pataba pagkain nila.
bibigyan natin yun. Ibabaon natin mamaya. Kaya ako, mga kaibigan, kahit na ganito ang nangyayari sa natin, sa buhay ko, sa buhay namin dito, I never afraid. Hindi ako natatakot. Huwag natin sabihin na nakakakuha kung wala kang work, may mga benefits na pwede mo Hindi yun eh. Actually, lahat mayroong nakakaalam dito sa Canada. Kahit na nakakuha ka ng employment insurance mo, hindi sapat yun. Hindi sapat, walang tutumbas sa sa income mo talaga. Kasi magkano lang naman makukuha mo sa employment insurance, which is pang cover lang ng mga utility yan. Pero kung nakikita niyo sa mga vlog ko nakaraan, na kasi 5 months, almost 5 months nung nakaraan, wala akong trabaho. Pero I'm not afraid because I know. Kasi nga, God always provide to us. Right? Naniniwala ako doon. Kasi tingnan mo si Job. Witness tayo kay Job na yun ang pinakamayaman na the time of Job, pinakamayaman siya, marami siyang business, marami siyang mga ari-arian. Pero kinuha lahat ng Panginoon yun. Tinest siya ng Panginoon kung hanggang saan ang faith niya. Pero hindi ni Job na Job o Job or whatever, Job basta ang pagkakaintindi ko Job, ang pagkakaintindi ko ang sa kanya, kasi nagkakaroon ako ng idea, hindi naman tayo Bible verse na talagang nagbabasa ng Bible, pero ang sa akin, itinuon ko lahat sa Panginoon, how to handle my family. Hindi natin kayang i-handle yung family natin na tayo lang. Kailangan may guidance ng Panginoon talaga yan. So, yun nga, naging masigasig pa rin siyang taga-lingkod ng Panginoon. Pinatunayan ni Job na walang mga ari-arian na sisira sa pananalig niya sa Panginoon. So, yun, isang testify ko pinanghahawakan. Yun ang Bible verse ko sa buhay. Kahit na anong mangyari sa buhay, kahit na magkadaletse-letse man yan or whatever, God only, the reason of God is giving you some patatagin ka. Kasi hindi mo kailangan yung mga yan. Patatagin ka at ibabalik niya uli ang nasira, i-restore niya uli yun. Doon ako naniniwala. Kaya hindi ako nangangamba. Kasi nga, laging gagamit ng tao yan ang Panginoon. May tutulong sa'yo. Imagine this. Simula ng bata ka, ang buhay struggle talaga. Pero hanggang sa tandaan mo na to, 47 years old na ako, I'm still struggling in my life. Nag-struggle pa rin tayo, pero nakakaraos tayo. Yun lang ang yun ang pinangahawakan ko sa buhay ko. At hindi ko kino-question ang Panginoon. Lagi ko lang sinasabi sa kanya, Lord, ito lang kahilingan ko, huwag mong pabayaan ang pamilya ko. Yun lang. So, alis muna tayo bago natin nasikasuhin tong mga halaman. May pipikapan lang ako. Let's hiramin ko lang tong scooter ni Jacob. Ito. Hiramin natin yung scooter ni Jacob. Malapit lang naman. Hindi lang natin alam kung mayroong ang tawag doon, sidewalk. Kasi sidewalk tayo dumadaan sa mga ganyan. So,
Marunong pa tayo kaya mag-scooter. Daan-daan lang naman. Kasi si Jacob na ano na dito, na napilayan na siya. Natumba siya. Ano kasi to, mabilis to. Dahan-dahan lang tayo. Hindi naman tayo barambado magmaneho. Tumatalon. Samantalayin natin habang mainit ang panahon. Sorry. It's okay. Buti na lang may camera tayo. Ma-aksidente man tayo, meron tayo. Ay, nakalimutan kong ikwento sa inyo kahapon. Kaya sabi kong maraming nangyari. Yung isang sasakyan ko na total write-off sa insurance. Kumbaga na binangga ng ibang sasakyan ang sasakyan ko. Nagda-drive si Jacob kasama yung mami niya. Ngayon, total write-off. Dito sa Canada kasi pagka tinamaan ng harapan at makina nayupi ng konti sa makina, write-off na yun, mabayaran ng insurance. So ngayon, isa na lang ang sineservice namin. Yun ang ginagamit nila ng asawa ko. Oo, minsan pagka may trabaho, nagpapahatid na lang ako kay Jacob para lang makapunta sa trabaho. Mahirap pero magaan sa budget. Kasi hindi yung budget, kailangan lang binabayaran dalawang sasakyan tsaka insurance. Naging lesson ang insurance namin. Ang lamig. Dito tayo sa
Pauwi na tayo. Nandito na tayo sa malapit sa bahay. At salamat sa Panginoon hindi tayo na-aksidente. So ayun guys, naparada na natin yung ano ni Jacob, scooter niya. Napasok na natin. So siguro bukas ko na lang kasuin mo itong itong mga halaman. Total may araw pa naman eh. Importante lagay natin sa isang lalagyan to ng paso. At madagdagan natin ng madagdagan natin ng lupa. Ito. Ayan. Kasi gusto ko rin yun eh. Tsaka ito mga to. Pagka sa Bulaklak talaga gusto ko. So hanggang dito na lang mga kaibigan. Bukas naman uli. Magkwentuhan tayo uli bukas. So lagi po kayo nag-iingat. Kahit na anong pinagdadaanan natin, lahat ng pinagdadaanan natin sa araw-araw, alam kong kanya-kanya tayong pinagdadaanan. So manalig lang tayo sa Panginoon na ang lahat ay makakaraos at lahat ay kakayanin natin sa tulong niya. Sabi nga ng mga kapatid natin Muslim, inshallah, in God grace, sa awa ng Panginoon, lahat ibibigay niya. So ingat po. Salamat po.